Nagsagawa ng mga operasyon kontra krimen ng mga otoridad sa Cebu bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa Sinulog Festival 2017. Maraming inaresto, kabilang na ang mga sangkot umano sa droga. Makibalita tayo kay Ian Cruz. Sa Escanita pa lamang, isang lalaki agad ang naharang ng mga pulis nang pasukin ng Cebu City PNP ang bahaging ito ng barangay Dulho Fatima. Nang ipabukas sa kanyang sling bag at wallet, tumambad ang mga drug paraphernalia. Sige. Paraphernalia. Ha? Kaunta ba niya imo maning Sunod na tinungo ng mga operatiba ang isang bahay. 3 pang nasa kote ng mga otoridad na nahulihan ng mga sachet ng hinihinalang shabu. Sa kabuuan, 6 ang nasa kote sa Dulho Fatima, kabilang ang isang babae at isang nagpakilalang minor de edad. Itinanggi naman nilang kanila ang droga na nakuha ng mga operatiba. Hindi po sa amin yun, sir. Bakit po may drugs doon na nakuha sa inyo? Nakano lang kami, nagbantay namin, sir. Nadaan na lang ako. Ang operasyon, bahagi ng one-time, big-time na pagkilos ng Cebu City Police para pigilan ng anumang karahasan, krimen at lalo na ang terorismo sa main event ng Sinulog Festival ngayong weekend. Noong January 1 to 20, 2016 kasi, nakapagtalaan ng 650 krimen ng pulisya sa panahon ng sinulog na mas mataas ang halos 3% sa kaparehong panahon noong 2015. Sa mga krimen, pinakamataas ang theft tuwing sinulog na noong 2015 ay 180 insidente na umakyat sa 213 noong 2016. Itong area na to is mostly nandito yung mga source ng criminality at saka drugs. So that's why pinasok namin to. Nakita niyo naman yung mga arrested natin. Regular talaga itong ginagawa. Before sinulog, ginagawa talaga to ng Cebu City Police Office to thwart any threats sa Cebu City during the sinulog. 12 teams ng City Police ang lumarga kagabi para galugarin ang mga lugar na pinaniniwalaang pugad ng kriminalidad na maaaring maging bantas seguridad ng Sinulog Festival. 66 ang nadakip sa magkakahiwalay na operasyon sa buong syudad. May nakuha ring armas, habang 116 na gramo ng hinihinalang shabu ang nasamsam na may street value na higit 1.3 million pesos. Ian Cruz, GMA News.